kung ang isang modernong martial arts master ay mapunta sa isang larangan ng digmaan na gumagamit ng mga sandatang bakal. Kaya niya bang kunin ang ulo ng general ng kaaway sa gitna ng libu-libong hukbo na parang kumuha lang ng bagay sa bulsa? O sa isang iglap ay matataga siya na parang giniling? Bilang isang dakilang martial arts master, hindi mo inaasahang napunta ang kaluluwa mo sa dinastyang Dazong at naging isang ordinaryong gwardiya ng kuta. Hahawakan mo na sana ang iyong espada para bigyan ang iyong superior. Si Qi Wuzhang ng libreng pagkakataon na muling isilang. Ngunit hindi inaasahan, sumalakay ang mga kaaway mula sa tribong Tizen. Ang iyong kumikinang na bakal na espada ay biglang huminto 1 pulgada mula sa liig ni Qi Wuzhang. Sa mga araw na ito, puno ang iyong mga tainga ng mga kwento tungkol sa kalupitan at kabangisan ng mga Tizen. Walang natitirang buhay sa kanilang dinadaanan. Sumasalakay na ang mga tazi. Kailangan mo pa ng kooperasyon ng mga taong ito. Sandali kang nanahimik. Pagkatapos ay malamig kang nag-utos, Wu-er, umakyat ka sa tor at sindihan ang apoy. Lixyong, Qi Jiao, sumama kayo sa akin para bantayan ang tulay. Natigilan ang tatlo nang marinig ito. Pagkatapos ay nagkaroon ng kulay ang kanilang mga mukha. Nagmamadali silang bumangon habang nanginginig. Ibinalik mo ang iyong espada sa kaluban. Hinawakan mo ang buhok ng asawa ni Wu-er. At itinapon siya sa isang tabi. Ang babaeng ito ay amoy maasim. Halos masuka ka. At gusto pa niyang tanggapin mo siya. Ang pangit na nga, ang ganda pa ng pangarap. Akala mo lahat ng maganda ay para sa iyo. Sa di kalayuan, sa tor ng Lingdaozi Village, si Wang Qian, isang scout, ay nakasakay sa isang matandang kabayo. At mabilis na tumatakbo patungo sa kanal sa harap ng tor. Ikaw at si Lixyong ay nagtulungan upang ibaba ang tulay sa ibabaw ng kanal. Kasabay nito, binuksan ni Qi Jiao ang tarangkahan. Pumasok si Wang Qian sa kuta at gumulong pababa mula sa kabayo. Humihingal siyang sumigaw, pinuno. Sa labas ng Shagu Village, nakakita ako ng 3 tazi na papunta rito. Iwinasiwas mo ang iyong kamay at sinabing, pumunta ka sa iyong pwesto at bantayan itong mabuti. Nagtatakang lumingon si Wang Qian kay Qi Jiao. Gawin mo kung ano ang sinabi ni Pinuno Lin. Maglakas loob kang magsalita pa ng isa pang salita. At tatagain kita. Galit na sigaw ni Qi Jiao. Kahit nabasa pa rin at malamig ang kanyang salawal, hindi pa rin nawala ang dati niyang kabangisan. Si Wang Qian ay isang scout. Ang kanyang pag-ugali ay halos katulad ng dating Ling Feng. Ngunit kapag umuuwi ang kanyang asawa, madalas itong nagsisilbi ng masigasig kay Qi Jiao. Dahil doon, medyo gumanda ang buhay ni Wang Qian. Sa kubo, may 2 babae. Isa sa kanila ay asawa ni Wang Qian. Kahit na hindi maintindihan ni Wang Qian ang nangyayari. Nang makita niya ang reaksyon ni Qi Jiao, tumakbo na lamang siya patungo sa kanyang pwesto. Sa paligid ng tor, may isang bilog na bakod na gawa sa makakapal na puno na sumasakop sa 3 hanggang 4 na ektaryang lupa. Ang mga matutulis na troso ang nagsisilbing depensa ng kampo. Paminsan-minsan, may umaakyat sa tor para sindihan ang apoy. Ang iba naman ay nakadapa sa pader, nagmamasid sa labas. Hindi nagtagal, isang magulong yabag ng mga kabayo ang narinig mula sa malayo papalapit. 3 mga kabayo ang lumitaw. Ang nangunguna ay isang pandak at matipunong lalaki. Nakasuot siya ng damit at pantalon na gawa sa balat ng tupa. Sa ibabaw nito ay may itim na baluting bakal. May suot siyang sombrero na gawa sa balat ng tupa. Sa likod niya ay may 2 tizen na halos pareho ang suot. Ngunit wala silang baluting bakal. Ayon sa utos ng militar, ang sinumang makapatay ng isang ordinaryong tazi ay gagantimpalaan ng 2 ektarya ng matabang lupa, 10 tael ng pilak, at 100 gin ng bigas. Ang pagpatay sa isang nakabaluti ay may gantimpalang 10 ektarya ng matabang lupa, 100 tael ng pilak, at 500 gin ng bigas at 3 ranggong promosyon. Ang mga Tianzhen ay kilala sa bilis ng kanilang pag-atake at pag-urong. Madalas silang umaatake sa grupo ng 3 hanggang 5 para manloob. Napakahusay ng kanilang individual na kakayahan sa pakikipaglaban. Mayroon nang naitala kung saan 3 hanggang 5 tazi lang ang nakasira sa pormasyon ng 100 sundalo ng kanlurang hukbo. Ang mas nakakatakot ay ang tingin nila sa buhay ng mga taga-Dazong ay parang damo lang. Lubhang malupit ang kanilang paraan ng pagpatay. 3 mga kabayo ay sapat na para talunin ang 100 sundalo. At dito, 5 lang silang kalalakihan. Maingat mong tiningnan ang paligid. Nang makumpirmang 3 lang ang kaaway, mahina kang nag-utos.
Ihanda ang mga pana. Ngunit nang abutin mo ang pana sa iyong likod, natigilan ka. Ito pala ay isang maikling pana na gawa sa kawayan. Magaspang ang pagkakayari at basta na lang binaluktot. Ang tali nito na gawa sa balat ng mulberry ay masasabing pinakamababang uri. Nang tingnan mo ang 7 o 8 palaso, hindi pantay-pantay ang haba ng mga ito. 2 lang ang may tatsulok na dulo na bakal. Ang iba ay mga sangalang ng kawayan na tinulisan ng kutsilyo. Sa layong 30 hakbang, kung hindi mo matatamaan ang vital point. Ang bagay na ito ay walang pinagkaiba sa panggatong. Tumingala ka at tinantya na ang mga ngabayo ay nasa 50 hakbang na ang layo. Ngunit paglingon mo, nakita mo si Kui Jiao at Lixiong na nanginginig at hindi man lang mahawakan ng maayos ang kanilang mga pana. Nahulog pa ito sa lupa. Nagliwanag ang iyong mga mata. Ang mga pana nila ay halatang mas maganda ang pagkakagawa. Ang mga palaso ay pantay-pantay. Tuwid ang katawan at ang pana mismo ay gawa sa kahoy. Kinawayan mo si Kui Jiao. Akin na ang pana mo. Nagmamadaling bumaba si Kui Jiao mula sa plataporma. Magalang niyang inabot ang pana. Lumapit siya at bumulong, pinuno, ang mga tazi ay hindi tinatabla ng espada at pana. Mamaya, maghiwa-hiwalay tayo ng takbo. Kung sino man ang makatakas, ayos na. Natigilan ka sa iyong narinig. Agad kang tumayo at sumigaw, makinig kayong lahat sa akin. Sino mang magtangkang tumakbo, hindi na kailangang hintayin ang mga tazi. Ako mismo ang tataga sa kanya at ipapakain sa aso. Sinubukan mo ang tensyon ng tali ng pana. Mas malakas ito kaysa sa panang kawayan. Sa loob ng 50 hakbang, dapat itong makasakit. Sa sandaling iyon, nagsimulang umikot sa kuta ang mga tazi. Nagkalat ang alikabok dahil sa kanilang mga kabayo. Malakas silang sumisigaw. Sinusubukang takutin ang mga gwardya sa loob. Mula sa likod ng isa pang bakod, sumigaw si Wang Qian, pinuno ang mga tazig. Ay magagaling pumana. Huwag kayong magpakita ng ulo. Hindi mo siya pinansin. Inihanda mo ang pana. Pinaningkitan mo ang iyong mata, naghahanap ng pagkakataon sa siwang ng kahoy. Nakatitig ka sa 3 tazi na mabilis na nangangabayo. Para kang nakakakita ng tumpok ng ginto at pilak. At maputing bigas. Kahit naabot na sila ng pana. Masyadong mabilis ang mga tazi. Mahirap masigurong tatamaan sila sa isang tira lang. Kailangan pang maghintay ng tamang tiempo. Pagkatapos umikot ng 3 beses sa kuta. Nang makitang walang nagpapakita, huminto sila. Maya-maya, isang ordinaryong tazi ang nagbaba ng lubid. Ang isang dulo ay nakatali sa sadle ng kabayo. Ang kabilang dulo ay inihagis sa kasama. Ang sumalo ng lubid ay mabilis na bumaba sa kanal. Tinulungan siya ng kabayo na makababa sa ilalim. Pagkatapos ay tinanggal niya ang lubid. Inihagis niya paitaas ang dulo ng lubid na may nakataling maikling espada. Sanay niya itong ipinulupot ng 2 beses sa kahoy na ehe sa tabi ng tulay. Sinubukan ng tazi sa ibaba kung gaano katibay ang lubid. At nagsimula siyang umakyat. Nang makitang malapit nang makaakyat ang isang tazi mula sa kanal. Namutla agad si Kui Jiao at Lixiong. At bigla silang napatingin sa iyo. Kapag hinayaan nilang putulin ng tazi na ito ang lubid ng tulay, diretsong makakapasok ang 3 tazi sa kampo. Sa oras na iyon, lahat ng nasa kuta ay haharap sa isang madugong labanan at walang sinuman ang makakaligtas. Yumuko si Kui Jiao. Ninenerbiyos siyang lumapit sa iyo. Sobrang hina ng kanyang boses. Nanginginig niyang sinabi, pinuno. Masyadong mabilis dumating ang mga tazi. Kung tayo ay hindi aalis ngayon, baka huli na ang lahat. Hindi ka lumingon. Ang boses mo ay kasing lamig ng bakal. Ang sinabi ko kanina. Hindi mo ba narinig o hindi mo natandaan? Sino mang magbanggit ulit ng pagtakas? Huwag ninyo akong sisisihin kung maging walang awa ang espada ko. Nanginginig ang buong katawan ni Kui Jiao sa sigaw mo. Kaya't dahan-dahan siyang umatras sa ilalim ng bakod. At umupo sa tabi ni Lixiong na kanina pa namumutla. Nagbubulungan silang dalawa, hindi malaman kung ano ang pinag-uusapan. Wala kang pakialam sa kanila. Buo ang iyong atensyon. Sa tazi na nakaakyat na mula sa kanal. Mabilis niyang hinugot ang kanyang hubog na espada. Mabilis siyang lumapit sa tulay. At tinaga ng 2 beses ang makapal na lubid. Kahit makapal ang lubid, hindi nito kinaya ang gayong mga taga. Agad na naputol ang kalahati nito. 1/4 na lang ang natitira, halos maputol na. Sa siwang ng bakod, nakahanap ka ng mas malaking butas.
Ipinikit mo ang iyong kaliwang mata at dahan-dahang hinila ang tali ng pana. Dahan-dahan. Itinutok mo ito sa Tazi na nagtataga. Nang itaas na niya ang kanyang espada, handa nang ibigay ang ikatlong taga. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng pinakawalang pana. Ang Tazi na sanay sa labanan ay pamilyar sa tunog na iyon. Alam niyang may mali. Akmang iiwas siya nang biglang may tumama sa kanyang leg. Isang matulis na palaso ang bumaon ng malalim sa kanyang lalamunan. Hindi makapaniwalang lumingon ang ordinaryong Tazi. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa direksyon ng kuta. Hindi niya kailanman inisip na ang mga gwardya ng Dazong ay maglalakas loob na umatake. Simula nang lusubin ng mga Tizen ang hangganan, maging mga sundalo sa lungsod o mga milisya sa nayon. Lahat sila ay tumataka sa sandaling makita ang kanilang watawat. May ilan na nagtatago sa kuta para lumaban. Ngunit karamihan sa kanila ay nanginginig lang sa takot sa loob. Naghihintay na mapatay isa-isa. Malabo niyang narinig ang sigaw ng kanyang kasama sa kabilang panig ng kanal. Pagkatapos ay nanlabo ang kanyang paningin. Bumagsak siya ng patihaya sa gilid ng tulay at hindi na gumalaw. Tuwang-tuwa mong ikinuyom ang iyong kamao at iwinasiwas ito. Sabi ko na sa inyo, hindi naman ganoon katakot ang mga Tazi. Samantala, si Qijiao, nang makitang malapit ng maputol ng Tazi ang lubid, at inisip na sa susunod na segundo, papasok na ang mga Tazi para kunin ang kanyang buhay. Kahit na nanginginig ang kanyang mga binti, ayaw pa rin niyang maghintay na lang na mamatay. Mabilis siyang sumenyas kay Lixiong. Pabulong niyang sinabi, tara na. Kung hindi tayo aalis ngayon, wala ni isa sa atin ang makakatakas. Hayaan natin itong walang alam sa kamatayan na harapin sila sandali. Sunod-sunod na tumango si Lixiong. Sumilik siya sa siwang ng bakod. At akmang tatakas na. Nang bigla siyang natigilan. Sa inis ni Qijiao, hinila niya ang damit nito. At siya mismo ang unang tumakbo. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, napansin niyang nakatayo pa rin si Lixiong. Para siyang natulala sa takot. Hindi niya mapigilang sumigaw, Lixiong. Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Sa sandaling iyon, mula sa Tor ay narinig ang malakas na sigaw ni Wuer. Mabuhay si Pinuno! Patay na ang Tazi! Nag-aalangang lumingon si Qijiao sa iyo. Nakita kanyang nakadapa pa rin sa bakod. Kalmadong nagmamasid sa labas. Mula sa labas ng kuta ay narinig ang galit na sigaw ng Tazi. Nag-atubili siya sandali. Sa huli, naglakas loob siyang bumalik sa harap ng bakod. Sumilip siya sa siwang. At nakita nga niya ang isang Tazi na may palaso, na nakasaksak sa lalamunan, nakahandusay sa sariling dugo. Patay na nga. Natulala si Qijiao. Pabulong niyang sinabi, hindi ba't sabi nila hindi tinatablan ang mga Tazi? Huwag mong sabihing peke ito. Sa isang iglap, nagulo ang kanyang isipan. Nang makita ito ng dalawang Tazi sa labas ng kanal, nagalit sila ng husto. Sunod-sunod silang nagpakawala ng palaso patungo sa kuta. Maraming palaso ang tumama sa mga troso. Ngunit hindi nila nasaktan ang mga gwardya. Ito ang unang pagkakataon mula nang pumasok sila sa hangganan ng Dazong, na nakaranas sila ng epektibong paglaban. At namatayan pa sila ng isang kasama. Ang mas ikinagalit nila ay, hindi man lang nagpapakita ang mga gwardya sa kuta. Kaya hindi nila alam kung paano atake. Ang Tazi na nakabaluti ay halatang nagalit. Hindi niya pinansin ang pagpigil ng kasama. Tumalon siya sa kanal. At mabilis na umakyat gamit ang lubid. Maingat siyang tumingin sa direksyon ng kuta. Hawak ang kanyang mahabang espada. Mabilis siyang lumapit sa natitirang lubid ng tulay. Itinaas niya ang espada at tinaga ito. Ang lubid na halos maputol na ay tuluyang naputol. Halos sa parehong sandali, isa na namang palaso ang lumipad. Ang nakabaluting Tazi ay talagang veterano. Sa sandaling marinig niya ang tunog ng pana, agad niyang iniharang ang kanyang espada sa harap ng leeg. Isang matunog na klangpi ang narinig. Ang palaso ay tumama sa espada at lumikha ng mga kislap. At matagumpay na nasangga. Hindi mo mapigilang masabi, magaling. Pagkatapos ay lumingon ka at galit na sumigaw, anong tinitingin-tingin niyo lang dyan? Panain ninyo. Ngunit sa kasamaang palad, ang ilang sundalo, kasama na si Qijiao, ay nanghina na sa takot. Paano pa nila mahihila ang kanilang mga pana? Wala kang panahon para sa kanila. Muli mong inihanda ang pana at itinutok sa nakabaluting Tazi. At pinakawalan ang ikatlong palaso. Ang Tazi na matagumpay na nakasangga ng isang palaso
ay mayabang na nagpatuloy. Mabilis siyang naglakad patungo sa kabilang lubid ng tulay. Ginamit niya ang buong lakas para itaga ito. Ang makapal na lubid ay naputol. Bumagsak ng malakas ang tulay. Nang marinig niya muli ang tunog ng pana, umismid lang siya. At sanay na iniharang muli ang espada sa harap ng kanyang lig. Tutal, nakasuot siya ng baluti. Ang ordinaryong palaso ay hindi siya masasaktan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang iyong palaso ay nakatutok sa pinakamahinang bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang mata. Para sa isang ordinaryong mamamana, ang pag-asinta sa isang maliit na target tulad ng mata ay mahirap. Ngunit hindi ka ordinaryong mamamana sa ganitong distansya at sa isang target na hindi gaanong gumagalaw. Sigurado kang tatama ang palasong ito. Sa pagkakataong ito, hindi narinig ng Tazi ang pamilyar na tunog ng palasong tumatama sa kanyang espada. Sa halip, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang kanang mata. Sa layong wala pang 40 hakbang, malakas ang puwersa ng panang gawa sa kahoy na willow. Ang palaso ay bumaon ng malalim sa kanyang mata at tumago sa kanyang utak. Nang makitang bumagsak na ang tulay, ang huling ordinaryong Tazi ay sumakay na sa kanyang kabayo. Handa nang sumugod. Ngunit nakita niyang bumagsak ang kanilang leader. Bigla siyang natakot ng husto. 2 na ang patay sa 3. Walang pag-aalinlangan, ibinaling niya ang kanyang kabayo. At mabilis na tumakbo pabalik sa dinaanan. Palayo. Nang makita mo ito, nagtaka ka. Sabi nila, napakabangis ng mga Tazi. Bakit tumakbo na lang siya basta? Ngunit paano mo palalampasin ang karangalang militar na nasa harap mo na? Sa ganitong distansya, kailangan mong itaas ang anggulo ng iyong tira. Pinaningkitan mo ang iyong mata at kinakalkula ang tamang anggulo. Inihanda mo ang iyong tindig. Ginamit mo ang lakas mula sa iyong baywang at braso. Ang iyong balikat at siko ay nasa iisang linya. Hinila mo ang pana hanggang sa sukdulan. Ngunit biglang may lumagitik. Ang panang gawa sa kahoy na willow ay hindi kinaya ang iyong lakas. At nabali ito sa ilang piraso.